Pagkatapos ng usapan nila ni Lucas ay dumiretso kaagad sa loob ng room ni Ara si Kenneth at naabutan niya na nagtatawanan ng mga ito. Pero nang pumasok siya ay agad silang tumigil at humarap sa kanya. Hindi na naiwasan ni Ara ang tanungin ang lalaki. "Is there something wrong, baby?" Nag-aalalang tanong ni Ara dahil nakikita niya ang kakaibang ekspresyon sa mukha ni Kenneth. Hinintay nila ang sagot nito. Tumingin muna si Kenneth kila Eldred at mukhang alam na ng mag-asawa kung bakit gano'n na lang ang itsura ni Kenneth. Pero muli siyang tumingin kay Ara at ngumiti. Totoong ngiti. Alam niyang nadamay sila sa gulong na mangyayari kahit pa na hindi siya sigurado sa kaligtasan nila Ara dahil nga sila ang target ng mga ito sa ngayon. No, ayos lang ang lahat. May tumawag lang sa office pero ayos na, sabi ni Kenneth at lumapit kay Ara. Sigurado ka? Pagsisigurado pa ni Ara sa kanya dahil duda siya sa sagot nito. Hindi siya kontento sa sagot ng binata dahil nararamdaman niya may gumugulo sa isipan nito. Ngunit nagulat siya nang pinisil ni Kenneth ang pisngi niya na siyang ikinareklamo niya. "Ow!" Reklamo ni Ara. "Sorry, wife. Ang kulit mo kasi. Ayos lang talaga, promise," sabi pa ni Kenneth at tumingin din sa mga kaibigan nila. Nakangiti na ito ng malaki sa kanilang lahat, kaya nakahinga na sila ng maayos dahil doon. "Bakit nga pala kayo nagtatawanan kanina?" Tanong ni Kenneth na ikinangiti ni Ara. Mukhang naalala nito kung anong pinag-usapan nila bago ito pumasok. "Naku Kenneth, yung si Ara. Di talaga makatiis na di makakain ng burger," sabi ni Grace na ikinakunot ng noo ni Kenneth dahil sa pagtataka. "Nakwento kasi namin nang makita mong balat ng burger doon sa pinuntahan ninyo. Kaya ayun, tawa kami ng tawa." Tawang sabi ni Ali kaya napatingin siya kay Ara. "Nagtapon pala ako ng balat doon, di ko napansin," sabi ni Ara na ikinangiti na lang ni Kenneth. Masaya siya na nasa harapan na niya si Ara at nakangiti ng muling kagaya noon. Nakita na niya ang saya sa mga mata niya. Hinawakan nito ang kamay ni Ara kaya napahinto naman ang dalaga sa pagtawa at nagtatakang napatingin kay Kenneth. "I'm glad that you're okay now," sabi ni Kenneth na ikinangiti ni Ara sa kanya. Kitang-kita niya ang samut-saring emosyon sa mga mata ng lalaki. "Habi, ayos na ako, promise," sabi nito at niyakap si Kenneth. "Nag-alala ako ng sobra sa'yo. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyaring masama sa'yo," sabi ni Kenneth na mas ikinahigpit ng yakap ni Ara. Para na silang may sariling mundo. Ganon din naman ang dalawang mag-asawa sa sala dahil nanonood na sila ng TV at hinahayaan na sila ni Kenneth na mag-usap na muna. "Sorry kung umalis ako nang nagsisinungaling," sabi ni Ara na ikinatingin sa kanya ni Kenneth. "It's okay. Just please don't do it again. Please, baka sa susunod may mas malala pang mangyari, di ko pa alam," sabi ni Kenneth na ikinatango naman ni Ara. Maya-maya pa ay mayroong alaalang pumasok sa isip niya, kaya napayuko siya dahil doon. "Nung araw na nakilala ko ang mama mo, nakasama si Cathy, sobrang sakit. Sabi ko sa sarili ko dapat ang mga may hawak ng catalog at ang namimili ng para sa kasal natin." Natigilan si Kenneth dahil sa sinasabi nito, hanggang sa umiling na lamang siya at agad naman na iniangat ang mukha ni Ara at iniharap sa kanya. "Wife, ikaw lang ang pakakasalan ko," sabi ni Kenneth na ikinangiti ni Ara, pero agad ding napabusangot. "Huwag kang magsalita ng tapos, Habi. Mamaya hindi naman pala, aasa na naman ako," sabi ni Ara na ikinailing ni Kenneth. "Ano ka ba? Trust me. Noon pa man gusto na kitang pakasalan.
nung may nangyari sa atin. Pero dahil nga umalis ka, matagal tayong nagkalayo at nung panahon na pinakilala mo ako sa kambal, nangako ko sa sarili ko na hindi ko na kayo papakawalan. Sabi ni Kenneth na seryoso lang na nakatingin kay Ara. Kitang-kita ni Ara ang pag-aalab sa mata ni Kenneth. Tanda na nagsasabi ito ng totoo. Galing sa puso ng binata ang lahat na kanyang sinasabi at gagawin niya ang lahat matupad lamang iyon. Lalo na may anak na tayo. I will marry you soon, wife. Niyakap ni Kenneth si Ara at ikinangiti ng malaki nito at hindi na niya maiwasan na kiligin dahil sa mga pinagsasabi nito sa kanya. Sino ba namang hindi kikiligin sa ganong uri ng sasabihin sa'yo, hindi ba? Lalo na't mahal mo ang taong yon. Napatunayan na ni Ara ang salitang para kang nasa ulap kapag ikaw ay in love. Hindi niya ma-imagine ang sarili niya sa ganoong kalagayan. Ni Isay wala siyang naging boyfriend. Hindi siya pala kausap sa mga lalaki kaya walang kulay ang love life niya. May nanliligaw man sa kanya pero kusa na ring umaayaw dahil nga puro pag-aaral lang ang atupag ni Ara. Kaya sila na mismong sumusuko. Isa lang ibig sabihin nun kapag ganoon ang isang lalaki. Wala siyang tiyaga at hindi ka talaga nila mahal. Katulad ni Kenneth, kahit ilang taon ang lumipas, si Ara pa rin ang mahal niya. Kahit na walang kasiguraduhan dahil nga hindi niya ito kilala. Tanging mukha lang at lalong walang kasiguraduhan na magkikita pa ba sila. Pero dahil nga mabait ang tadhana sa kanila, pinagtagpo silang muli at ngayon ay mas lumalim na ang pagmamahala na naudlot sa mahabang panahon. Thank you, Kenneth. Sabi ni Ara na ikinangiti ni Kenneth. Anything for you, wife. Medyo matagal din silang nagyakapan hanggang sa si Ara na ang kusang kumalas mula sa yakap dahil may naaalala siya. Paano mo nga pala nalaman na pupunta ko doon sa burol na pinagdalhan sa akin? Takang tanong nito sa kanya na mas ikinangiti ni Kenneth at hinawakan ang kamay ni Ara at tinitigan siya sa mga mata. I just know, alam ko na at tahimik ang lugar na iyon at isa pa, doon ang unang date natin. Hindi na naiwasan na mamula ni Ara dahil sinabi ni Kenneth sa kanya. Totoo ang sinabi ng binata. Kaya siya doon pumunta ay dahil walang tao at mahalaga ang lugar na yon sa kanila. Dahil doon sila unang tumambay ng silang dalawa lang. Maraming alaala ang lugar na iyon. Doon siya nagpasya na ipakilala na niya ang kambal kay Kenneth. At doon lang din sila unang nagkausap ng maayos. At isa pa ang Tagaytay ang gusto niyang balik ang lugar. Dahil kung hindi siya sinamahan ni Kenneth sa meeting ay hindi mangyayari ang lahat ng to. Pinuntahan kita sa restaurant sa Sky Ranch pero wala ka kaya nagbaka sakali ako doon. Alis na sana ako kasi wala akong nadatna na tao. Pero nag-iwan ka ng isang bakas na alam kong ikaw yon. Natawa naman si Ara dahil sa sinabi nito. Alam kong mahilig kayo sa burger, right? Kaya alam kong galing ka doon. Sabi ni Kenneth at hindi na napigilan ni Ara ang sarili na yakapin ito ng mahigpit. Akala ko di na kita makikita at makakasama. Papaiyak na sabi ni Ara kaya hinagod lang ni Kenneth ang likod niya. Andito na ako, wife. Nothing to worry about. Sabi ni Kenneth kaya humiwalay na si Ara sa yakap nito. Nung nagpagulong-gulong ako sa daan, doon ko lang na-realize na ayaw ko pang mamatay. Gusto ko pang makasama kayo, ang kambal, ang mga kaibigan natin, si Mama at ikaw. Sabi ni Ara habang nakatingin lang sa mata ni Kenneth. Kapag naaalala ni Ara mga sandaling iyon ay parang binabangungot siya. Ayaw na niyang malagay pa ulit sa ganoong sitwasyon. Nung maramdaman ko na pipikit na ako, ikaw ang tinawag ko. Alam mo kung bakit? Kasi gusto ko kapag mamatay na ako, ikaw ang huli kong makikita. Napakunot noon naman si Kenneth dahil sa sinabi ni Ara. Para siyang nakaramdam ng kaba dahil sa mga pinagsasabi ng dalaga na para bang mamamaalam ito at ayaw niya ng pakaramdam na yon. Don't say that, Ara.
Hindi ka mamamatay. Hindi mo kami iiwan. Hindi mo ako iiwan. Never. Naririnig mo ba ako? Never. Sabi ni Kenneth habang hawak niya ang magkabiling pisngi nito at seryosong nakatitig sa kanyang mga mata na ikinatango ni Ara. Kaya niyakap naman siya ni Kenneth. Nagulat si Ara dahil sa naging reaksyon ng lalaki. Nakikita niya ang galit at takot sa mga mata nito. Hindi niya alam kung saan nagmumula ang galit na iyon. Dahil ba sa sinabi niya o may iba pang dahilan? Hindi ko kakayanin na mawala ka sa akin. Mas gugustuhin ko na mauna ako bago ikaw. Sabi ni Kenneth kaya hindi na lang sumagot si Ara at pumikit. Ngayon gets na niya. Ang galit na nakikita niya sa mga mata ng lalaki ay mula sa pag-aalala nito sa kanya. Pareho lang naman eh. Ayaw niya din na maunang mawala ito. Kaya ang tanging paraan lang ay mabuhay sila ng matagal at masaya. Marami pang gustong gawin si Ara kasama ang pamilya niya, lalo na sila ni Kenneth. Gusto niya na bumuo sila ng isang masayang pamilya at ikasal sa lalaking pinakamamahal niya, si Kenneth. Ilang minutong tumagal ang yakap nila pero maya-maya nang may maalala na naman si Ara, ay agad itong napahiwalay kay Kenneth na ikinagulat nito. What's wrong? Nagtatakang tanong ni Kenneth dito. Alam ba nila mama at kambal ang nangyari sa akin? Kinakabahan at tanong ni Ara kay Kenneth. Don't worry, wife. Hindi nila alam. Hindi ko sinabi sa kanila. Nagpaalam lang ako kay mama na marami akong trabaho sa company, kaya di ako makakauwi ng ilang araw. Nakahinga naman ng maluwag si Ara. Alam niya kasi na mag-aalala ang mga ito kapag nagkataon, lalo na ang kambal, alam niyang iiyak ng iiyak yon. Ayaw niyang makita siya ng mga ito na nakahiga pa sa hospital bed. Gusto niya malakas na siya bago magpakita sa kambal at magpaliwanag tungkol sa pagsisinungaling niya. Kilala niya ang mga anak niya. Alam niyang maintindihan ng mga ito ang sitwasyon niya. Maswerte siya at binayaan siya ng 2 supling na matalino at mapag-unawa sa ganoong edad. Kasi kung tutuusin ay hindi obligasyon yun ng mga bata. Dapat sila ay walang ibang iisipin kundi ang maglaro at mag-aral. Ngunit hindi niya rin naiintindihan kung bakit naging ganoon katalino ang kambal ng ganoon kaaga. Siguro marahil na rin sa matalino silang dalawa ni Kenneth. O naiisip niya na sadyang kay Kenneth nagmana ang mga ito dahil nakikita niya ang pagkapinong kumilos ni Kenneth kagaya ni Aidan at Addison. Namana lang ni Addison ang pagkakikay niya pero nakikita niya rin ang pagkapino sa kilos ng babae niyang anak. Mabuti naman. Kinabahan ako doon Alam kong iiyak ang mga kambal. Sabi ni Ara na ikinatango ni Kenneth. Yun din ang inaalala ko kaya di ko sinabi sa kanila. Mabuti na lang at ayos ka na the day after tomorrow. Ay pwede na tayong umuwi. Napangiti naman si Ara dahil sa sinabi ni Kenneth. Miss na din niya ang kambal. Teka, alam na ba nila na hindi totoo ang business meeting ko? Tanong nito na ikinatango naman ni Kenneth. Yes, alam na nila. Nagkagulo nang mangyaring interview ko sa TV dahil napanood ng kambal kaya wala akong choice kundi ipaliwanag sa kanila ang lahat. Napatango naman si Ara dahil sa sinabi ni Kenneth. Marami talagang nangyari nang mawala ako Tumango naman si Kenneth sa sinabi nito. Oo, kaya wag mo nang... Mami? Naputol ang sinabi ni Kenneth at agad silang napalingon sa pinto habang ang mag-asawa na nasa sopa naman ay agad na napatayo dahil sa biglang pagbubukas ng pinto at pagsigaw ng mga bagong dating. Nanlaki ang mga mata ng mga nasa loob nang makilala kung sino ang mga bagong dating. Addison, Aiden, sigaw nila Ali sa kambal. Pero dire-diretso lang ang mga ito kay Ara nang makita nila itong nakaupo sa higaan nito. Mami? Iyak na sabi ng mga ito at yumakap kay Ara, nagulat sa mga nangyari.